Verse 25 all together. Ready? Read. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na banal, Diyos ng Israel, kami po ay nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan at pribilehiyo, Diyos, na muli kami ay matuto sa iyo mga salita. Praying, dear God, for your Holy Spirit to guide us today, and praying, Lord, for wisdom and knowledge for us to be able to comprehend your word. Thank you so much, and we pray, Lord, na lahat po ng magaganap ngayong umagang ito ay tanging mauwi po lamang sa iyong kapurihan. Maraming salamat o Diyos. Magligtas po kayo. And again, all these things we pray na in Christ's most precious name we pray. Amen. Amen. You may be seated. At ngayong umagang ito ay gusto ko pong ipaalala sa inyo, church, that this message will be the third part of our series preaching in the month of August about our theme, about our emphasis, no, faithfulness. Amen? Gaano ba kahalaga ang katapatan sa Diyos? No? Gaano ba ito kaimportante sa Diyos, yung ating faithfulness? Well, according to 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang sabi po ni Apostol Pablo, moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. You see the word required. When we say required, it means kailangan. Amen? Kinakailangan sa isang tagapangasiwa o manggagawa ng Panginoon na sila ay masumpungang nagtatapat. Ganyan po kahalaga ang katapatan sa Diyos. Hello, are you still with me? And today in our passage, in book of Hebrews chapter 10 verse 25, this passage is about listen to me, a very particular reminder to those believers who are in the church of Jerusalem. Telling them about the significance and importance of church gathering. Not just only church gathering, but also church attendance. This is an appeal to every believers that they must be faithful in their church attendance. Are you with me? Maaring iniisip ng ibang mga Kristiyano o mananampalataya na ang pagiging aktibo sa pananambahan ay hindi sapat na basihan ng pagiging tunay na matapat ng isang Kristiyano o mananampalataya. Subalit, ganun pa man mga kapatid, ay nais ko pong maunawaan nating lahat na naririto na ang pagiging aktibo sa pananambahan ay isa sa pinakamaliwanag na palatandaan ng isang pagiging matapat na Kristiyano sa Panginoon. Hello, are you with me? Yan po ay isang napakaliwanag na palatandaan ng pagiging matapat o isang matapat na Kristiyano sa gawain ng Panginoon. At ang bagay na ito, mga kapatid, ay mariing tinukoy ni Apostol Pablo, sa aklat ng Hebreo, na ang pananambahan o ang sama-samang pagtitipon ng mga mananampalataya ay hindi dapat, take note, hindi dapat ipinagpapaliban ni pinababayaan. No? Yan po ang sabi ng ating binasang text, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Amen? But exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ang ating pong tema sa buwan na ito ay tungkol sa katapatan.
Kaya ngayong umagang ito mga kapatid ay ating pong pag-uusapan ang tungkol sa isang mahalagang bahagi ng ating pagmiministeryo na kung saan ay mahalaga rin na masumpungan ang katapatan natin bilang mga mananampalataya. And today, let me preach to you the title of the Lord's message, which I entitled, Faithfulness in Church Attendance. Again, faithfulness in church attendance. So now, let's talk about the title of the Lord's message according to our text, mga kapatid. And number one, this is about the faithfulness in church attendance. Again, number one, this is about the faithfulness in church attendance. According to Book of Hebrews, chapter 10, verse 25, na binasa po natin kanina, sabi roon, not forsaking the assembling of ourselves together, na hindi pinababayaan ang sama-samang pagtitipon. Amen? Faithfulness in church attendance, listen to me carefully. Faithfulness in church attendance is an act of loyalty and seriousness to God. Amen? That is an act of loyalty. When we say loyalty, this is the simplest term of faithfulness. Amen? Loyalty and seriousness to God. Mga kapatid, marami sa atin, no, I want you to listen to me carefully, marami sa atin na kapag school at trabaho ang pinag-uusapan, hanggat maaari po ay hindi tayo pumapayag na tayo ay liliban. Amen? May mga panahon na kahit may sakit, para lamang masabi na hindi tayo lumiliban ay pumapasok pa rin po tayo. Amen? Kahit na may problema sa pamilya o iba pang problema. Kahit na minsan ay masama ang panahon, pumapasok pa rin sa school. Pumapasok pa rin sa trabaho. Amen? Kahit na sabihin mong bahana sa kalsada. Diba? Oh, papasok pa rin. Bakit? Diba? Kasi, nandun yung ating devotion, nandun yung ating faithfulness sa ating trabaho, sa ating school works, no? Sa ating pag-aaral, mga estudyante. Subalit kapag pinag-usapan, mga kapatid, ang tungkol sa pananambahan sa Panginoon, minsan kahit walang kakwenta-kwentang dahilan, ay ipinagpapaliban ang pananambahan. Are you with me? Sinipon lang ng konti, liliban na sa pananambahan. No? Eh, yung iba nga, di ba? May trangkaso na, pumapasok pa sa trabaho. Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? No? Kahit na may trangkaso, ay, hindi pwede, pasok pa rin. No? Tuloy pa rin ang pagpasok sa trabaho, hindi pwedeng liliban. Pero pag sa church, no? Eh, konting sipon, konting sakit sa tiyan o ano pa man, eh, lilibanan kagad ang pananambahan. No, medyo kumulimlim lang ng konti, hindi na pupunta ng church. Hello, nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? No? Natong may lakad ng linggo, hindi na magsisimba. May dumating na bisita ng linggo, hindi na atin. Hello, you still with me? Wake up, Christians! We need to be faithful in our church attendance. Dahil yan ang mahigpit na ipinagbibili ng salita ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together. Na huwag po natin pababayaan ang ating sama-samang pagtitipon ay tinilaga ng Diyos. Be faithful in our church attendance. Nandiyan po ba kayo, mga brad? Amen. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, kung sumasalamin sa iyo ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, sana'y makita mo ang iyong mga pagkukulang sa Diyos.
Be faithful in your church attendance. Alam niyo ba kung sino po ang mga Kristiyanong unfaithful sa pananambahan sa Panginoon? Bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. Sino po ba yung mga makikita po natin na hindi po nagiging matapat sa pananambahan sa Panginoon? No? Listen to me. Yun ay yung mga Kristiyano o yung mga taong unthankful. No? Sila yung hindi matapat sa pananambahan. Sila yung mga taong unthankful, hindi na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ano ko nasabi? Yan ay dahil kung tunay ka nagpapasalamat sa Diyos at na-appreciate mo ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo lolokohin ng Diyos. Amen? Hindi mo pababayaan ang pananambahan sapagkat sa bawat pananambahan ay ating kinatatagpon Diyos. Tapos sasabihin mo na thankful ka sa Diyos, hindi ka nga faithful sa yung church attendance. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Hindi ka nga uma-attend ng prayer meeting, umattend ka man ng morning worship, hindi ka na bumabalik sa hapon. Paano ka lalago? Amen? Paano ka magmamatured sa iyong buhay Kristiyano? No? Kung ikaw ay hindi faithful sa iyong church attendance. Well, that is a clear sign, mga kapatid, of unfaithfulness to God. So, again, no? Let me encourage you. Let me challenge you. Be faithful in your church attendance. Pangalawang bagay, ngayong magang ito na ating pong dapat matutunan, no? Tungkol sa katapatan sa ating pong pagdalo sa pananambahan. Number 2, look at Hebrews chapter 10 verse 25. 10 verse 25. Ano po sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as, take note of this, as the manner of some is. Nakita niyo po? As the manner of some is. So ano po ang mga bagay na makita po natin patungkol po sa ating paksang umaga? Unang bagay, number 1, faithfulness in church attendance. Number 2, the negligence in church attendance or negligence in church attendance. Remember this, mga kapatid. Negligence is not an excuse. Are you with me? But it is a sin to God. The Bible says in James chapter 4 verse 17, to them that knoweth to do good and do with it not, it is sin. Amen? Yan ang sabi ng Bible, napakaliwanag dyan. Therefore to him that knoweth to do good. Look at your Bible please. James chapter 4 verse 17. Open your Bible please. Open your Bible. Look at the scripture. No? Tingnan niyo po ang salita ng Diyos para sumalamin sa atin na yung bagay na nais ng Panginoon na atin pong makita. James chapter 4 verse 17. And again, negligence is not an excuse, but it is a sin to God. Yan po'y kasalanan sa Diyos. Yung pagbabaliwala, no, lalo na sa pananambahan. Nandiyan na po kayo? Nakita niyo po ang sinasabi dyan ng salita ng Diyos. Sabi yan, therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Now, let me ask you, church, ang pananambahan ba sa Panginoon ay isang mabuting bagay? Yes, of course. Pero hindi mo ginagawa. Yun ay isang maliwanag na violation. Amen? Yun ay isang kasalanan. Kaya sa tuwing binabaliwala natin ang pananambahan sa Diyos, mga kapatid, nangangahulugan na tayo po ay patuloy na nakagagawa ng kasalanan sa Diyos. Amen?
Sapagkat ang pananambahan sa Diyos ay isang mabuting bagay. Subalit marami sa Kristiyano sa panahon ngayon na hindi na pinagtutunan ng pansin ang pananambahan. Na ang pananambahan ay pinagpapalit sa mga bagay na walang kabuluhan. Na ang pananambahan ay pinagpapalit sa pagtatrabaho. Na ang pananambahan ay pinagpapalit sa mga schoolworks. Mga kapatid, remember this. Our God is a jealous God. Sabi ni Pablo, do we provoke God into jealousy? Are we stronger than Him? Kailanman na hindi po tayo pwedeng manahig sa Diyos. Amen, church? Be faithful in your church attendance. No? That is very plain and simple to understand, mga kapatid. No? Na kung saan ay sinasabi ng Bible na ang isang bagay na mabuti, alam mong mabuti, pero hindi mo ginagawa, yan ay kasalanan. So, ibig sabihin pala, yung ikaw ay hindi aktibong dumadalo sa pananabahan sa Panginoon, nagpapakita ka na ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Sapagkat yon ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, listen to me, sana ay matutunan po nating huwag baliwalain ang pananambahan sa Panginoon. Huwag po natin itong ipagpapalit sa anumang mga bagay. Amen? Huwag natin ipagpapalit sa mga bagay na hindi naman magmamatter pagdating ng araw sa judgment. Huwag natin ipagpapalit sa anumang mga kapritsyo ang pananambahan sa Panginoon. No? Gaya ng mga paggala kung saan-saan, punta rito, punta roon, mga outing, no? Mga gala, no? Huwag po natin ipagpapalit ang Diyos dyan, mga kapatid. Amen? Punta rin sa lugar na yun, kakain ng kung ano-ano, tapos ipopost pa sa Facebook. Amen? Ang nakalagay sa caption, feeling blessed. Hello, are you still with me? Lord's Day, nasaan ka? Nandun ka, kumakain ka kung saan-saan, tapos ilalagay mo sa caption mo, feeling blessed. Hello, okay ka lang? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Be faithful in your church attendance. Hindi po nagbibiro sa atin ang Panginoon, mga kapatid. God is not mocked. For whatsoever man soweth, that he shall also reap. So I challenge you, mga kapatid, don't neglect the church gathering, but instead learn how to be faithful in your church attendance. No? Yan po ang bagay na kung saan ay dapat nating matutunan sa Panginoon. Huwag tayong papayag na pumupunta tayo ng church every Sunday pero umuuwi tayo na wala tayo napupulot. Amen? Sayang yung ligo mo. Nag-gel ka pa man din. Amen? Oh, nagpabango ka pa rin. Tapos wala ka namang natutunan. Pag uwi mo empty, sayang. No? Mga kapatid, again, be faithful in your church attendance. And number 3, tatlong bagay na makita po natin sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Look at verse 25 again. Hebrews chapter 10, verse 25. Ano po sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, and take note of this, but exhorting one another. Yes, but exhorting one another. So number 3, this is about the exhortation. Again, this is about the exhortation.
na kapag mayroong pananambahan, mga kapatid, I am telling you, hindi mawawala yung tinatawag na exhortation. Ano yung exhortation? Pagtatagubilin. Amen? Pagtatagubilin ng Diyos. Sa tuwing may pananambahan, kaya yan ay Wednesday, yan ay Sunday, o merong church gathering, no? Huwag po natin lilibanan. Sapagkat dyan ay may pagtatagubilin ng Diyos. Be faithful in your church attendance. Listen to me carefully. Exhortation is one of the most important part of our spiritual life and of our faith, because it strengthens our spiritual life and edifies our faith. Kung kaya't mga kapatid, hindi natin dapat pinalalampas ang bawat pananambahan, no? Sapagkat sa tuwing may pananambahan ay may pagtatagubilin ng Diyos sa atin. Amen? At para sa inyong kaalaman, mga kapatid, ang bawat pagtatagubilin na ito ay nangyayari lamang sa bawat sama-samang pagtitipon ng mga mananampalataya. In other words, exhortation is being imparted in every church gatherings. Kaya mapalad yung mga matatapat na dumadalo ng pananambahan sapagkat sila'y masaganang nagtatamasa ng pagtatagubilin buhat sa Panginoon. Samantalang ang mga hindi aktibo sa pananambahan ay nananatiling hindi malago sa kanilang espiritual na buhay at nananatiling immature sa pananampalataya. You know why? Because by exhortation, we are being reminded to be a soul winner. Amen? Maraming bagay ang pagtatagubilin ng Diyos sa atin every time na tayo po ay nakadadalo ng pananambahan. Now, by exhortation, we are being reminded to be a soul-winning Christian. Amen? To be an effective Christian. To be a cheerful-giving Christian. To be a mature Christian, of course. And to be a victorious Christian. Kaya blessing yung pagtatagubili ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Bakit maraming churches ngayon na mga membro hindi marunong mag-soul winning? Bakit? Hindi nyo ba na itatanong yan sa sarili ninyo, mga kapatid? Bakit? Hindi dahil sa hindi nagtuturo ang pastor, kundi yun ay dahil tamad dumalo ang membro sa pananambahan. Ipinagpapaliban ang pananambahan sa Panginoon. Kagaya ng sabi natin, sa bawat pananambahan ay may pagtatagubili ng Diyos. Pero paano tayo matututo? Paano tayo manunurture? Paano natin malalaman na bilang Kristiyano tayo dapat maging soul winner kung hindi tayo aktibong dumadalo ng pananambahan sa Panginoon? Paano natin malalaman na dapat tayo maging cheerful giver na Kristiyano kung hindi tayo aktibong dumadalo ng pananambahan? Amen? Paano natin malalaman na bilang Kristiyano kailangan tayong lumago sa pananampalataya kung hindi tayo dumadalo sa pananambahan? Paano tayo mananagumpay sa timboy bilang Kristiyano kung hindi tayo aktibo na dumadalo sa pananambahan? Be faithful in your church attendance. God is talking to you right now. Hello, you still with me, church? God is talking to you right now. Sumasalamin ang salita ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, if any be a hearer of the word, he is deceiving his own selves, their own selves. Amen? Eh tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, matuto po tayong maging tagatupad ng salita ng Diyos.
Hindi yung linggo-linggo, pupunta tayo ng church, mauupo kayo dyan, makikinig kayo ng preaching, pero pag uwi ninyo, parang wala nangyari. It doesn't make sense. Ang kapatid. Again, be faithful in your church attendance. Ano po yung ating number 3? This is about exhortation. No? But exhorting one another. Amen? Blessing ba ang church attendance? Ang church gathering, mga kapatid? Blessing? Amen. Bakit? Because in that way, lumalago po tayo. Natututo po tayo. Na-a-admonish tayo. Amen? Subukan nyo kayo mga estudyante. Huwag kayong pumasok ng isang buwan sa school. Pagka hindi dinrap kayo ng teacher ninyo. Di ba? Kayo na mga nagtatrabaho, huwag kayong pumasok ng isang linggo lang pagka hindi tinerminate kayo. Amen? Sa mga nagninegosyo, huwag kayong mag-operate ng 2 weeks na lang. Ewan ko lang. Kung magsasucess yung ating pinagkakabalahan. Tapos sa Panginoon, okay lang na kahit isang buwan, walang simba-simba. Hello, nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Tapos pag kinamusta mo, kapatid, kumusta ka na? Okay lang po, pastor, sa biyaya ng Diyos. Ha? Okay ka lang? Eh, isang buwan ka na hindi nag-church. Baka nga hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Tapos sasabihin mo, okay ka lang? Mga kapatid, mahal ko po kayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo dahil meron po kayong pastor na tinuturuan kayo kung papaano kayo pagpapalain ng Diyos. Kung ako walang pakialam sa inyo at walang pag-ibig sa inyo, church, hindi ko kayo para pakialaman ng ganito. Hindi ko kayo para i-rebuke ng ganito. Diba? Para ipangaral ang salita ng Diyos sa inyo ng ganito. Diba? Pero dahil mahal ko kayo at ayoko po na kayo ay hindi lumalago sa Panginoon at ayoko rin na hindi kayo pinagpapala ng Diyos, kaya ko ginagawa ang bagay na ito. At ako'y nananalangin sa Panginoon, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin ay tunay na maging matapat sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. No? Mag-umpisa sa pananambahan, no? Maging sa pag-worship sa Panginoon at maging sa pagseserbisyo sa Panginoon. Matuto po tayong maging matapat. Kaya nga yan ang tema natin sa buwan na ito. And I am hoping and praying na sana hindi po mawalan ng kabuluhan ang ating pong ginagawang pag-aaral na ito. So again, number 3, this is about the exhortation. No? Again, I encourage you to be faithful in your church attendance. Mga kapatid, be faithful in your church attendance for you to be able to get the blessings of God from His exhortations.
And number 4, paghuling bagay. Mabilis lang po tayo. Direct to the point po tayo mga kapatid. And hoping and pray na nauunawaan po natin ang pangangaral na ito. Ano bang bagay ang dapat po nating maunawaan pagdating sa usapang pananambahan sa Panginoon? Number 4, this is about, look at verse 25 please. Verse 25. Diyan na po kayo. Ang sabi po ng verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. And take note of this. And so much the more as ye see what? The day approaching. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. As ye see the day approaching. So kung nalalaman natin at nakikita natin na malapit nang dumating ang Panginoon, kamusta ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon? Kamusta ang ating ginagawang pagmiministeryo? Kamusta ang ating pananambahan sa Panginoon? Hello, you still with me? Would you please ask yourself, kamusta ang iyong pananambahan sa Panginoon? Healthy pa ba? O baka kailangan na ng revival? No? Number 4. This is about the imminence of the Lord's coming. Again, this is about the imminence of the Lord's coming. So kung nalalaman natin mga kapatid, na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, ano mga katangiang dapat masumpungan sa atin? Yung umagang ito'y 3 bagay mga kapatid, na kung saan ay dapat masumpungan sa atin, no, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Look at Revelation chapter 3 verse 2. Ang konteksto po rito ay ang church, no, ang church of Smyrna. Now look at Revelation chapter 3 please. Tingnan po natin ang mensahe ng Panginoon, no, sa iglesia po dito, sa isa sa iglesia sa 7 churches in Asia. No? Chapter 3 verse 2. Nandiyan na po kayo? Ayan, ano pong sabi ng Bible sa verse 2? Sabi diyan ng Panginoon, tingnan niyo po, kung papansinin ninyo mga kapatid, sa halos sa lahat ng passage dito, no, na in-address sa 7 churches, palaging alam ng Diyos lahat ng kanilang mga gawa. And look at verse 2. Sabi niya, I know thy works. Amen? Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, let me tell you this. Alam ng Diyos ang ginagawa mo ngayon. Alam niya kung matapat ka o hindi. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon dyan. I know thy works. And what? And thy labor. And thy patience. And how thou canst not bear them which are evil. See that? And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Ang ganda po ng testimony ng Church of Smyrna. Amen? No? Kaya dito sinasabi ng Panginoon, alam ko ang inyong pagpapagal. No? Nakikita ko ang inyong pagtatrabaho, nakikita ko ang inyong katyagaan, na kung paano sabi niya na inyong hindi ine-entertain yung kasamaan. Sabi niya sa latter part, and thou hast tried them, at inyong
talagang sinusuri ng mabuti, to them would say they are apostles and are not, and has what? Found them liars. No? Kaya alam nyo mga kapatid, sa ating pong buhay Kristiyano, no? Tayo po bilang tagasunod ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, simple lang mga kapatid. Unang katangian na dapat masumpungan sa atin ng Diyos, letter A, no? Under po ng number 4 is this: be watchful. Anyway, parang mali yung binasa ko, sorry. 3 ito ang sabi ko, di ba? Oo. Parang nagtataka rin ako. Oh. Pero at least naging blessing sa atin yung testimony ng Church of Smyrna, amen? Oh. Okay. Chapter 3 verse 2. Ano pala ito? Church of Sardis ito, no? Ito ang mensahe ng Panginoon sa Church of Sardis. Ano sabi diyan? Be watchful and what? Strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found their works perfect before God. No? Mga kapatid, dito makita po natin ang paalala ng Panginoon sa Church of Sardis na kanyang sinasabi na itong mga mananampalataya rito ay kinakailangan na maging mapagbantay. Be watchful. Amen? And strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found take note of this, thy works perfect before God. So, ibig sabihin, hindi po okay yung kanilang testimony sa Panginoon. Diba? Na doon na may kinakailangan silang bagay na gawin na kung saan ay kanila pong dapat pong itama, no? Dapat ay kanila pong paguhin sa kanilang testimony. Hello, are you still with me? Maaaring ang ilan dito sa mga Kristiyano rito ay hindi rin faithful sa pananambahan sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa verse 2, be watchful and strengthen the things which remain. No? Sabi, for I have not found their works perfect before God. Hindi nakikita, maaaring hindi nakikita ng Diyos yung faithfulness, mga kapatid, dito sa mga Kristiyano sa lugar po ng Church of Sardis. Mga mananampalataya po rito. No, kaya mga kapatid, sa pagbabalik o nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, no, make sure na tayo po ay nagiging mapagbantay. Hello, are you still with me? No? Huwag po tayong tutulog-tulog. Amen? Marami kasing Kristiyano ngayon, sa panahon natin, masyadong nalilibang. No? Nalilibang sa sistema ng mundo. No? At hindi na minsan na pagtutuunan ng pansin ang ministry. Kumbaga, ang nangyayari, na-out of focus. Nawawala sa giya. Amen? Hello, are you still with me? Na-out of focus. Hindi nakikita yung mga bagay na mahalaga. Bakit? Hindi nagiging mababantay. No? Kaya maraming Kristiyano sa panahon ngayon na hindi nagpapahalaga sa gawain ng Panginoon, yun ay dahil nagiging mas higit na mahalaga sa kanila ang mga bagay ng mundong ito. Let me tell you this, mga kapatid. The Bible says in 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Amen? Again, let me repeat. Love not the world. Neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Are you listening? Oh, diba? Be watchful. Be cautious. Amen? Maging mapagbantay po tayo mga kapatid. Sapagkat sa anumang araw ay maring bumalik na ang Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, kumusta anong kanyang masusumpungan? Baka sa pagbabalik ng Panginoon, masumpungan kanya na pagganyan-ganyan lang doon sa bahay mo. Diba? Pa-Facebook lang. No? Ano pa? Pa-TikTok. Diba? Pasayaw-sayaw, pakinding-kinding. Baka hanggang ngayon, meron pa rin Krisyano na pakinding-kinding dito. Amen? Pa-TikTok. Hindi po sa Panginoon yan. Hello, are you with me? Sa sanlibutan yan. At kung ikaw kinikilala mo na ikaw ay tunay na sa Panginoon, depart from that evil. Sabi ng Panginoon, abstain, amen, from all the appearances of evil. Yan nga sabi ng Bible, let everyone that nameth the name of Christ depart from evil. Kaya kung tayong tunay na sa Panginoon, mga kapatid, dapat hindi po natin tinatangkilik ang mga bagay na masasama. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sa Book of Romans chapter 12, and be not conformed to this world. Amen? But be transformed by the renewing of your mind. That ye may prove what is that good. See the word good? And acceptable and perfect will of God. Eh, hindi mo nakikita yung mga bagay na yun dahil ikaw ay nakikipagkompromiso sa mundo. Kaya tanungin mo sarili mo, sino ang kamukha mo? Si Kristo o ang mundo? Kamusta mga pinakikinggan nating music? Mga kabataan, lalo na yung mga mahilig magsalpak sa tenga ng kung ano-ano. No? Akala mo may cotton balls eh. No? Akala mo gospel song ang pinakikinggan, yung pala mga worldly song. Maging mapagbantay po tayo. Be watchful. Alam niyo ba na karamihan sa mga tinatangkilik ninyong awitin na inaawit ng mga Hollywood singers, famous Hollywood singers, karamihan sa kanila ay mga nagsangla ng kaluluwa kay Satanas. Tapos tinatangkilik ninyo yung mga awitin nila. Kaya di partaker kayo. Are you with me? So, anong bagay yung dapat natin gawin? We need to be watchful. Mga kapatid. We need to be cautious. Mag-ingat. Redeeming the time because the days are evil. No? Maraming Kristyano na merong tinatawag na delaying tactics. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag ako'y nasa ganitong edad na. Ang tanong, aabot ka pa kaya? Tandaan niyo po, mga kapatid, ang kamatayan ay walang pinipiling edad. Walang pinipiling estado. Bata ka, matanda, mayaman o mahirap, may pera o wala. Ang kamatayan, walang pinipili yan. Kapag ikaw ay inappoint ng Diyos, wala ka magagawa. Whether you like it or not. No, you will die. And after that, death, mga kapatid, is judgment. Huhukuman tayo ng Diyos. Paano kung hindi ka totoong ligtas? Di sa impyerno ka pupunta. Kawawa ka ngayon. Are you listening to me?
Sino gusto pumunta sa impyerno rito? Baka may nangangarap sa inyo na gusto pumunta sa impyerno. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na ang impyerno ay hindi isang katang-isip lamang. Ang impyerno ay isang lugar na pinatututuhanan ng salita ng Diyos. Ang impyerno ay isang mainit na lugar. Isang napakadilim na lugar. Lugar na kung saan may uod na hindi namamatay. Lugar na kung saan magngangalit ang ngipin ng mga taong pupunta roon. No? Sabi ng Bible, day and night tormented forever and ever. So we need to be watchful, we need to be cautious. Our life is short and death is sure. Amen? Ang buhay ito lang. Sabi nga ng Bible, singaw lang eh. Amen? Hindi singaw sa labi. Singaw usok. Lilitaw sa konting panahon at pagkatapos ay maglalaho. Yun ang buhay ng tao. Eh, hindi natin pwede sabihin sa sarili natin o ipangako sa sarili natin, bukas gagawin ko ito, bukas pupunta ako roon, bukas ganito ang gagawin ko. Hindi. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Eh, paano kung mamaya pag natulog ka, hindi ka na magising? Magagawa mo ba yung sinasabi mong plano? Hindi. At gusto ko maunawaan natin lahat, mga kapatid, na ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang kamatayan ay simula ng pangwalang hanggang destinasyon ng tao. Kaluluwa ng tao. Naniniwala po ba kayo na lahat po tayo may kaluluwa? Naniniwala po kayo? Pastor, ano yung kaluluwang yan? Yung kaluluwang yan, siya yung may emosyon. Siya yung masaya, siya yung malungkot, siya yung nakakaramdam. Tingnan nyo, subukan nyo kurutin yung sarili nyo. Mararamdaman nyo yung sakit, di ba? Bakit? Kasi may kaluluwa pa kayo. Pero subukan nyo pumunta sa purinarya. Kurutin yung mga patay doon, sampalay nyo. Magre-reklamo pa kaya yun? Hindi na. Di ba? Bakit? Wala na silang kaluluwa, kaya kahit anong gawin, bunjakin mo, hindi magre-reklamo yan. Patay na yun, wala na yung kaluluwa dyan. Amen? Pero ikaw, kaya nararamdaman mo, yung kurot na yan, dahil nandiyan pa yung kaluluwa sa katawan mo. Pero once na ikaw binawian ng buhay, automatically, that soul will depart from your body. At yung katawan mo, ililibing niya, mabubulok, maagnas, babalik sa labo. At yung iyong kaluluwa, huhukuman ng Diyos. No? At dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Langit na karya ng Diyos at impyerno na puot ng Diyos. At lahat ng taong makasalanan na hindi nanampalataya kay Kristo ay pupunta ng impyerno. Baka iniisip ninyo ngayon na yung pagsisimba ninyo ay makapagsasalba sa inyo. Sa tiyak na kapakamakan sa impyerno, hindi. Hindi po kayo ililigtas ng pagsisimba. Hindi kayo lalo't higit ililigtas ng relihiyon. Dahil isa lang ang may kakayanan magligtas sa atin. Yun ay walang iba kundi si Kristo. Yun ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit ang may kakayanan makapagligtas sa tao, kundi ang pangalang Jesus. Ang sabi ng John 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, amen? The truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? There is no other way but only the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? And Him alone. Wala nang iba. Kung relihiyon ang paraan ng kaligtasan, tising sana hindi nananaog si Kristo. Amen?
Kung ang mabuting gawa ang paraan ng kaligtasan, di sana hindi na ipinako si Kristo sa krus. Total, mabuting gawa naman ang nagliligtas. Pero hindi, mga kapatid. Marami akong kilalang mabuting tao na sinasabi na ngayon ay nasa impyerno. Ultimo, mga relihiyosong tao na ngayon ay nasa impyerno. Bakit? Dahil hindi relihiyon, hindi mabuting gawa ang nagliligtas, kundi ang Panginoon sa Kristo. Sana naiintindihan po natin yan. Paghandaan natin kung ano yung mahalaga. Amen? Yung buhay natin sa mundong ito, hindi po ito higit na mahalaga kesa sa pangwalang hanggan. Amen? Kaya kung tayo mag-iinpok, sabi ng Panginoon, huwag dito. Amen, church? Huwag dito. Lay not up your treasures in earth, where moth nor rust doth corrupt. Amen? But lay up your treasures in heaven. Sapagkat sa langit, walang amag, walang kalawang, walang magnanakaw. Amen? At doon, yung investment mo, aanihin mo. No? May enjoy mo. Dito, kapag namatay ka, kung anong bagay man na meron ka, may sasakyan ka, marami kang bahay, marami kang pera, pag namatay ka, no? Hindi mo madadala lahat ng yan. Ni singkunduling, wala kang madadala. Kahit nasabihin mong isama pa sa kabaong mo yan, hindi mo madadala yan. Hindi. Wala sa Bible yan. Amen? At kapag ikaw ay namatay, haharap ang iyong kaluluwa sa Diyos sa paghukom at huhukuman ka ng Diyos. At kapag ikaw ay nasumpungan ng Diyos, na ikaw ay walang tunay na pananampalataya, sa impyerno pupunta ang iyong kaluluwa. So today, let me tell you this. You need to believe on Jesus Christ. You need to believe in Him and of what He did on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. How that He bled and died to pay the penalty of our sins. Diyos na mataas, nagpakababa. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpakaalipin. Diyos na hari ng mga hari, Diyos na mga Diyos, nagpakababa para kanino? Para sa atin na tamang kasalanan. Sino tayo? May pagmamalaki pa tayo sa Diyos? Wala. Marumi tayo, sabi ng Bible, we're just like a filthy rags. Our righteousness, ang context doon, righteousness ng tao. Pero sa harap ng Diyos, filthy rags. Kaya sabi ng Bible, for all have sinned, amen? And come short of the glory of God. Amen? Kaya ang ating kalagay sa harap ng Diyos, tayo ay makasalanan. At kung tayo mamamatay na makasalanan, sabi ng Bible, ang ating kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Yun ang maliwanag na hatol ng Diyos na sinasabi ng Biblia. No? Kaya sana sa pagkakataong ito ay maliwanagan po tayo. Kung inaakala natin na itong bagay na pinag-uusapan natin dito ay kwento-kwentuhan lang, nagkakamali ho kayo. Ang lahat ng ating pinag-uusapan dito, lahat ay pawang katotohanan. Na sinasabi mismo, hindi ni pastor, kundi ng salita ng Diyos. Be watchful. Kapatid. Be cautious. Are you still with me? So, under po ng ating number 4, letter A, be watchful. Letter B,
Look at 2 Peter chapter 3 verse 14. 2 Peter chapter 3 verse 14. Say amen kung nandiyan na po kayo. 2 Peter chapter 3 verse 14. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Nakita po natin? Ano po ang sabi ng verse 14? Sabihin, wherefore, beloved. Sino po kausap diyan? Ni Apostol Pedro. Mga mananampalataya, mga Kristyano. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, and what? Be diligent, that ye may be found of Him in peace, and what? Without spot and blameless. Napakaliwanag, mga kapatid. No? Sabi dyan, sa verse 14, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent. Amen? Be diligent. Sabi ng Bible, that ye may be found in peace, without spot, and blameless. Napakahalaga po ng diligence, mga kapatid. No? Sa ating ginagawang pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. At bilang Kristyano, dapat isa yan sa katangian na masumpungan sa atin. No? Habang hindi pa dumarating ang Panginoon at sa kanyang nalalapit na pagbabalik, ay masumpungan tayo ng Diyos na naroon yung tinatawag na pagtatyaga sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Amen? Sa gawain ng Panginoon, dapat matyaga po tayo. Hindi yung konting bagay, maiinis na tayo, maaasar na tayo, mapipikon na tayo, madi-discourage na tayo. No? Hello, are you still with me? Sa gawain ng Panginoon, mahalaga na ang Kristiyano ay merong tinatawag na diligence. Upang sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Biblia, masumpungan niya na tayo naroon ng kapayapaan, naroon yung tinatawag niya na walang batik, no? At sabi niya, without spot and being blameless. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, masumpungan po sa atin yung tinatawag na maturity bilang isang Kristyano. At mahalaga ang bahagi ng diligence. Amen? Kaya alam niyo, bakit maraming Kristyano nagbabackslide sa Panginoon? Walang diligence. Konting problema, magkukwit kagad sa Panginoon. Na tila ba, hindi niya kilala ang Diyos. Amen? Mga kapatid, listen to me. Huwag po tayong umakto na tayo'y parang walang Diyos. Amen? Buhay ang ating Diyos. Amen? Buhay siya. At siya'y patuloy na nagmiministeryo sa atin. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo po ay maging matyaga sa gawain ng Panginoon. We need to have diligence. No? At tandaan po natin na nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon. At sana sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay masumpungan sa atin ng Panginoon yung tinatawag na diligence. That ye may be found in Him in peace, without spot and blameless. So be diligent. Amen? Maraming Kristyano sa panahon ngayon na walang tiyaga sa gawain ng Panginoon, pero napakahaba ng pasensya pagdating sa mga bagay na walang kabuluhan sa Panginoon. Hello, you still with me? Pupunta ng church, late na nga dumating, gusto matapos kaagad yung pananambahan. Amen? Pag ganyan-ganyan sa orasan. Diba? At kapag medyo matagal ang preaching, parang butigihan. Sabi ko na
nga ba, pastor talaga. Diba? Late na nga dumating. Tapos gusto maaga pang umuwi. Pero he's still with me. Diba? Walang diligence. Amen? Pero kapag ka nagsiselfon, mahina yung signal, mahina yung wifi, pampirang haba ng patience. Okay lang, sige. Kahit data lang. Diba? Basta makanood lang ng kung anong gustong panoorin. Pero pag sa Panginoon, medyo umaba lang ng konti preaching, na-overtime lang ng konti, galit agad. Amen? Mga kapatid, be watchful and be diligent. Dahil nalalapit na po ang magbabalik ng Panginoon. Mag-obserba ho tayo sa paligid natin. Amen? Sa palagay ko naman, karamihan po sa atin nakakanood ng TV. No? Manood po kayo ng balita, huwag puro teleserye. Amen? Huwag puro cartoons, mga kabataan. Manood kayo ng balita para makita ninyo kung ano nangyayari sa mundo. Baka hindi ninyo alam, magugunaw na mundo. Tapos pa Facebook pa rin kayo. Pa TikTok pa rin. Ano yung sinasabi mo sa CNN? Pa-reels. Ha? Di ba? Ang bihira na yan. Tapos mga wala namang kakwenta-kwenta yung, di ba? Pupusa, sa reels. Ang bihira na yun. Be watchful and be diligent. And of course, lastly, mga kapatid, na makita po na under number 4, about the imminence of the Lord's coming. Kasi nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Pangatlong katangian na dapat ay masubukan sa atin. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. At ito po ay gasgas na mga kapatid. So hoping and pray na ito pong talatang ito ay tumanim sa ating puso at isipan. Ano po sabi ng Bible sa verse 2? Sabi niyan, moreover, it is required in stewards that a man be found what? Yes, be found faithful. So we need to be faithful, amen? Bilang tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, habang hindi pa siya dumarating, masumpungan sa atin yung tinatawag na katapatan. Amen? Katapatan sa pananambahan, katapatan sa pag-worship, katapatan sa pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon, katapatan sa lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Be faithful. Amen? Because we don't know, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero gaya ng sinasabi natin palagi, isa lang ang tiyak, babalik ang Panginoon. Gaya ng sabi ng Bible, like in the days of Noah. Amen? Na kung saan ang mga tao busy, na may namamalengke, may nagtatrabaho, may pumapasok sa school, may nagpapakasal, like in the days of Noah. No? At anong sabi pa ng Panginoon sa Book of Matthew? Like a thief in the night. No? Kagaya ng isang magnanakaw sa gabi, ang pagbabalik ng Panginoon. O kayo ba, yung magnanakaw, magpapaalam pa sa inyo para siya magnakaw? Sasabihin ng magnanakaw, mamayang gabi, punta ako dyan, nakuhanin ko yung refrigerator mo, ha? May ganun ba? Wala po. Darating na gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Yan ang pagbabalik ng Panginoon. Yung panahon na hindi mo
inaasahan. Eh sa lahat ng bagay natin ginagawa, ano man yan, we need to be faithful. We need to be watchful, diligent, and faithful. Dahil hindi natin alam kung kailan maaaring dumating ang Panginoon. Maaaring bukas o sa susunod na araw, hindi natin alam kung kailan. Pero isa lang ang tiyak, babalik ang Panginoon. At sana, sa pagbabalik ng Panginoon, ay masumpungan ka niya na nagtatapat. Amen? And that is the title of the Lord's message in this morning. Faithfulness in church attendance. Ay pong lahat ito mayon, manalangin sa Panginoon. Every head be bowed, every eye be closed.